Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin para sa mga Taurus. Astrological reading to, guys. At saka, huwag nyo nang pansinin kung ano yung position ko, kung paano ako nagre-reading kasi, yan, nakahiga po ako ngayon. Wala lang. Gusto kong komportable ako sa reading ko na ito. At saka isa pa, ang importante yung message, no? So, astrological reading, pag-uusapan natin yung pwesto ng planet of Chiron. Actually, asteroid yun, no? At meron siyang pagbagal ng ikot ngayon, na retrograde kung tawagin. So, paano ka maaapektuhan nun, Taurus? By the way, i-check mo yung sun sign mo, moon sign mo, and of course, yung rising sign mo, dahil ito yung mga magbibigay ng messages sa'yo. Okay? Basta itong reading na ginagawa ko, isipin mo na lang magka-video call lang tayo, magkausap lang tayo, ganyan. Okay. Taurus. Yung retrograde of Chiron, nangyayari siya sa iyong 12th house. So, ibig sabihin, yung pag-usapan muna natin bago ko pala sabihin yung explanation nun, no? Ano ba si asteroid Chiron? Chiron is a wounded healer, a teacher, ganyan. Tapos, ngayon, pag may nasugatan, or pag may hinihil, ibig sabihin may sugat. Okay? So, etong retrograde ng Chiron, mangyayari siya July 30 ngayon, hanggang January 2 na yan. No, yung retrograde na yan, January 2, 2026. So, yung effect niya, ma-experience mo ngayon hanggang January 2, 2026. And wounded healer, teacher, yung iba sa inyo, the 12th house, which is yung house na maapektuhan sa'yo, Taurus, that is a very spiritual house. Also, that is the house for endings. So, yung iba sa inyo, pwedeng ito ay mga tao na nawala sa buhay mo. And pwedeng there's a reason na nawala sila. Yung iba, it is because of maybe death, no? Pero yung iba, it could be just an ending of karma. So, yung iba, pwedeng mga karmic person, karmic people sa buhay mo na nag-end na, or mag-end pa lang around this time. And then, you have to be, ready, no? Tapos, kasabay no, ng mga endings na yun, of course, nandun na yung kailangan mong mag-heal. Pero sabi ko nga, lagi mong iisipin, itong mga tao na nawala at mawawala sa buhay mo, ang dahilan nito ay dahil natapos na nila yung mga responsibilities, duties, or yung, kumbaga, yung mga dapat mong matutunan sa kanila, no? Kung bakit sila nakilala mo sa mundong ito ay dahil tapos na yung reason kung bakit mo sila nakilala, which is para hulmahin ka sa kung ano ang magiging ka sa bukas, sa susunod na taon, etc. Kumbaga, i-embrace mo yung endings kasi yan, after the endings, may mga lessons talaga yan na ituturo sa'yo. Which is ito yung ibinibigay nitong retrograde ng Chiron sa buhay mo. And at the same time, yung iba sa inyo, pwedeng may mga bagay na hindi pa nag-i-end, pero around this time, maisipan mo na i-end yan. Because the sign of Aries is may kinalaman din sa business, or yung iba, also Aries is it rules fights, arguments. So yung iba sa inyo, it could also be that, no? Pwede may mga usapin or away or hindi pagkakasunduan in the past na pwedeng maisaayos na ngayon. Ay, yun yung maganda na effect ng Chiron, no? Dahil kung sino man, itong mga taong pwedeng hindi mo nakaayos nitong mga nakaraan, pwedeng around this time, habang naka-retrograde si Chiron, is magkaroon ng another chance na magkaayos kayo. Okay? And yung iba sa inyo, because Chiron is also a teacher, pwedeng marami kang matutunan with regard sa spirituality. Etong house kung saan tatamaan ng iyong Chiron
is the house for spirituality. Yan, yung iba sa inyo, pwede ngayon maaral mo or maisipan mong aralin yung may mga bagay na may kinalaman sa spiritual na bagay, religious na bagay. Mahikayat ka ng iba sa inyo, mas more manood ng mga ganito, astrological reading, tarot readings, kasi somehow nakakatulong yun sa iyong healing, and at the same time, pwede may mga natututunan ka or may matutunan ka regarding dito. Okay, nagigets niyo po. Sana mag-comment kayo dyan sa baba. Huwag lang negative comments, guys. Ayoko ng negative comments. Natanggal po ng aking mga admin yung mga negative comments. But of course, yung positive, ini-stay nila, and then binabasa ko yun, guys. Maraming salamat sa mga nag-iiwan ng positive comments dyan. And at the same time, merong sextile na nangyayari with regards sa Chiron and the planet of Venus, love and beauty. So, yung iba sa inyo, pwedeng magkaroon ng pag-iisip regarding sa kung ano yung mga dapat mong ayusin sa itsura mo, sa sarili mo, and ano ba talaga yung importante para sa'yo. Okay? So, there's a lot of healing there. Yung iba, pwedeng you don't feel confident. And then, pwedeng around this time, July hanggang January 2, maisipan mong gumawa ng mga bagay, action. You know, lalo na si Aries is an action sign. Now, wherein gagawin mo yung mga bagay na yon kasi ito yung makakatulong para mas maging confident ka. And that is good, di ba? Part yun ng development mo, ng growth mo. So, ayan, wait lang. Unfortunately, hindi ko mai-stop yung sound na yon. And tapos na rin naman ako sa reading. Ayan, kasi pag in-stop ko yun, may-stop din yung video. Anyway, that is my song, Irog. Napapanood mo yan sa Facebook namin, Bandang Fable. I-search mo na lang. Thank you very much. Bye.